At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang makasaysayang kaganapan na naganap ngayong araw matapos ang matinding pagsabog ng isyu na kinakasangkutan ni President Coting ng Norte Jr. Ang Pangulo ay naharap sa matinding batikos at akusasyon matapos magdesisyon ng Korte Suprema ukol sa mga kaso ng pang-aabuso ng kapangyarihan na di umano'y isinasagawa ng administrasyon. Ayon sa mga ulat, isang kasong isinampa ng Korte Suprema ang nagbigidaan sa isang hatol na itinuturing ng marami bilang isang malaking pagkatalo para sa administrasyong Marcos. Inihayag ng korte na mga aksyon ng Pangulo na may kinalaman sa mga desisyon na naglalagay sa mga ahensya ng gobyerno sa ilalim ng kanyang kontrol ay labag sa mga itinatadhana ng saligang batas ng Pilipinas. Ayon sa mga legal expert, ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng Pangulo ay may mga limitasyon. Ang desisyon ng Korte Suprema ay isang pagpapatibay na hindi maaaring gawing personal na gamit ang mga institusyon ng gobyerno. Mahalaga ito upang mapanatili ang checks and balances sa ating sistema ng pamahalaan. Dahil dito, muling lumakas ang panawagan mula sa iba't ibang sektor na magsagawa ng mga hakbang upang panagutin si PBBM sa mga nangyaring abuso sa kapangyarihan. May mga nagsasabing ang administrasyon ay labis nang nagsasamantala sa mga posisyon upang maisulong ang sariling interes at ang kapakinabangan ng ilang tao sa paligid ng Pangulo. Habang nagpapatuloy ang mga protesta at panawagan mula sa mga mamamayan at mga grupo ng oposisyon, ang tanong ay paano kaya kikilos ang Pangulo at ang kanyang mga kasama sa gobyerno sa mga kaganapang ito. Titigil ba ang administrasyon sa mga hakbang nito o ipaglalaban nila ang kanilang posisyon? Ang mga susunod na linggo ay magiging isang mahalagang panahon upang makakita ang mga hakbang na gagawin ng pamahalaan sa pagharap ng mga isyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ingay ninyo because of you guys, because of you mga palangga, at pinag-uusapan na nga ito, even mainstream media, mukhang hindi na rin nila mapigilan at hindi na rin nila na sisikmura itong ginagawa ng mga bangag. Pero although, syempre, ano pa rin sila, nakikiramdam pa rin sila at kumbaga, kumakampi pa rin sila sa bangag. Tandaan nyo, yung mga media na yan ay talagang ngayon kampiyan kay bangag. Pero anytime, any moment, pag nakita nilang tumatagilid na naman itong mga Marcos bangag family na ito, ay babaliktad yan. Ganyan naman ang mga traidor. Ganyan naman ang mga media na hindi iniisip ang kapakanan ng bayan. Ang iniisip nila ay kapakanan ng kanilang negosyo. So mga kababayan, alam niyo naman na mainit, maingay na talagang isinuwalat ni Congressman Ungab ang issue patungkol sa bicameral committee report, na kung saan nga paulit-ulit natin at i-echo ninyo ng bonggang-bongga, talagang i-ano natin, pasabogin ang mga eksena na ang bicameral report ay may mga blankong line items, which is 28, I believe 28 blanco na line items na kung saan ay binudol nga ang taong bayan. So nung una, ano ang sabi ni Marcos Jr.? Si Presidente Duterte ay nagsisinungaling. He is lying, sabi niya. Hindi totoo na blanco daw ang GAA, ang mga line items sa GAA. Kaso dahil nga alam ni Marcos Jr. na dinistrongkar nila, kaya yung depensa ng pagbangag ay hindi pinag-isipan na ang nire-raise na issue ni Congressman Ungab, ni Attorney Vic, ni PRRD ay ang bicameral report. Pero dahil nga hindi nag-iisip ang mga bangag at abala sila sa pagnakaw sa pera ng bayan, ay nag-react kaagad si bangag na hindi, nagsisinungaling ang Pangulong Duterte. Nagsisinungaling si Duterte kasi hindi naman totoo na may blanco ang GAA. Pero hindi naman yun ang minimin dahil nga napatunayan at ang dami na rin nagsalita ng mga kongresista, mangilan-ngilan actually, at even si Senator Bato ay nagsalita na rin na nakita daw niya. Pero sana more, mag-ingay ka pa, Senator Bato. Mag-ingay ka ng bonggang-bongga. Baka sakaling manalo ka. So anyway, mga palangga,
sana nga magingay na lahat. Sana wag nilang isipin yung kanilang re-election. Nakita na pala nila Nakita na. Even si manggagamit Amy Marcos, di ba? Sinabi niya yan sa kanyang privilege speech na mga kulang-kulang ang mga line items, da. Pero syempre, dahil kapatid niya ay mambubudol, pare-pareho lang silang mambubudol, hindi siya nag-aklas talaga para sa kapakanan ng bayan. At ngayon, dahil pinag-aaralan, thank you, Attorney Vic, remember? So dahil nga, isiniwalat ito ni Congressman Ungab, talaga naman at ngayon ay pinag-aaralan na ng mga abogado na kung saan ay kakasuhan o dadalhin ito sa Supreme Court sa tulong ni Attorney Vic Rodriguez na ito-challenge nila itong not really challenge talagang magpa-file sila ng ano tawag dito, kabit mo nga. Magpa-file sila ng I believe ng kaso kung saan hindi dapat ipagpatuloy itong 2025 budol budget na ito. Dahil kitang-kita nyo naman, mga kababayan. So nung una, ang sabi ni Marcos Jr. ay nagsisinungaling si Pangulong Duterte. Ngayon, dahil nga ang dami na nagsasalita, buong bayan na ang nagsasalita, ano ang sabi niya? Okay? Sabi dito sa balita, Executive Secretary Lucas Bersamin said that the Office of the President, the Office of the President ay, just 1 second here. Okay, give me 1 moment in time. Give me 1 moment in time. Okay, go ahead. So sinasabi dito, mga kababayan, that, sabi ni Bersamin, hindi kami ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang sa bagay na iyan dahil BICAM report iyan. Wala kaming kinalaman sa BICAM report, sabi ni Bersamin. Alam niyo mga kababayan, sukol na. Yari na. Nung una ang yabang-yabang ni Bangado, sinungaling si Duterte. At ngayon talagang ang dami na nagpatunay. Di ba? Ang UNTV na inulat nila na nakakuha sila ng kopya at kung sino-sino pang mga nakakuha ng kopya na yes, ay meron talagang blanco na line items, which is 28 according to Congressman Ungab, na blanco. At sinabi nga mismo ni manggagamit Amy Marcos yan na nakita niya na yan dun sa kanyang privilege speech. And now, gusto ngayong tumakas. Okay? Gusto ngayong ilabas ang kanilang mga sarili sa kanilang kasinungalingan, katarantaduhan dito sa vice scam na ito. Ngayon, ang kailangan nga nating malaman, sino ang naglagay ng mga numbers o ng mga figures ng amount doon sa mga blankong line items na yon. So sige, pagbigyan na natin ang katangahan, kabobohan o kasinungalingan. Actually, they're not tanga Kanakawan, magnanakaw ng gobyernong ito. So ngayon, magpaliwanag sila. Kung blanco, which is hindi kung blanco, itong mga line items na dun, saan ngayon hinugot ni Marcos Jr. ang inilagay nilang figures sa GAA, mga palangga. So malinaw pa sa sikat ng araw na sila ay na sila ay tumatakas na sa pananagutan. At dapat talaga kung meron mang ma-impeach dito, walang iba kundi si Bangag Jr. Hindi si Sara dahil multi-billion pesos ang in-insert nila dito sa blanco na bicameral report na ito pagdating sa GAA at wala pong iba yan. Ipapaputol ko yung julo ni Lisa Tanas. Siya lahat ang may akda niyan. Siya lahat ang gumawa niyan. Kaya hindi lang si Bangag dapat ang i-firing squad o ibita yung mga putang inang yan, kundi si Lisa Tanas, lahat sila. Ginagago na kayo mga kababayan. Kitang-kita na. Sinabi ko na sa inyo, tipping point na ito. Diba? Ang nangyayari sa inyo,
Ngayon, kung hindi pa magigising ang taong bayan, talagang nuknukan kayo ng martir o kasyungaan na lang at ayaw niyong ipagtanggol ang inyong minamahal na Pilipinas. Tignan mo. Sabi ni dito, ni Ken. Ang sinasabi ni Bersamin dito ay wala daw kinalaman ang Office of the President dito sa Bicameral Conference Committee report na ito o pagpuproseso nito dahil ang pinirmahan ni Bangag Jr. is GAA nga daw. So ibig sabihin ang talagang nuknukan ang mga bangag na administrasyon na ito. Okay? Sabi ni Bersamin, I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it even if any of those challengers will ask for TRO because the governance function must be run. Okay? So ibig sabihin, mga kababayan, so dapat hindi sabi ni Bersamin at itong mga alipores nila na mga huwad committee at mga kasabwat nila dun sa Congress na ang eksena daw kaya daw ito nagrereklamo nag-expose ito si Congressman Ungab at Pangulong Duterte, mga palangga, para lang daw ibalik itong budget, mga palangga, budget ni Inday Sara. Okay? Kasi mga kababayan, kung ito ay pinaliwanag na ng mga magagaling na abogado, PRRD, Ungab, Vic Rodriguez, na ito ay unconstitutional. Paglabag sa batas dahil hindi dinaan sa tamang proseso, kumbaga pinilapan lang nila kung magkanong numero ang gusto nilang ilagay. Ngayon mga kababayan, kitang-kita ninyo na ang taong bayan, kayong lahat actually, ay wala ng tiwala dito sa bangag na administrasyon na ito. Dahil malinaw pa sa puting ikinula na binlangko nila yung mga line items, okay, doon sa bicameral report na ito para hulaan ni Lisa o ilagay ni Lisa na siyang buwaka ng inang kidnapper na yan. Okay? Yan talaga ang nag-fill out niyan. Ako didiretsuhin ko na yung gagang yan. Yung hudas na yan, yung impacta na yan, addictus benedictus, smuggler na yan, lahat, tsoktsakera, kawatan, pulboronic, di ba? Yan ay malinaw pa sa sikat ng araw. Kaya dapat talagang isulong, which is sinusulong na nila Attorney Vic, ni Congressman Ungab, yung file ng kaso sa kanila sa Supreme Court. At ito mga kababayan, hindi lang pwedeng sasabihin ng Korte Suprema na okay, nakita namin na talagang ito ay labag sa batas. O sige, balikan na lang natin yung 2024 budget or yung reenacted budget na sinasabi nila kung ito ay binito yung GAA 2025, which is hindi naman binito ni Bangag dahil ang sinasabi niya ay pinag-aralan namin, binusisi namin, may picture-picture pa mga jutang ginimes. Yung pala, hindi naman nila pinag-aralan, kundi pinilapan ni Lisa Canas ni Bangag Jr. ng number na gusto nila. At hindi pwedeng ganito na lang, kalimutan na lang natin na sasabihin ng Supreme Court, kasi nga ba dyan, kasabot nila, okay, reenacted budget na lang tayo. Forget about yung mga eksena ng mga blanco doon sa bicameral report, kalimutan na natin yan, mag-reenacted budget na lang o tumigil na kayo. Ikaw, Marlica, Vic Rodriguez, Duterte, Ungab, kayong mga Duterte supporters, at kayong mga Pilipino, whether you are Duterte supporters or not, Marlica supporters or not, yun ang mga dilawan na may pagmamahal sa bayan, not the dilawan na mga politiko, di ba? So ngayon, mga kabayan, hindi kayo pwede tumigil. Dapat panagutin ito si Bangag Jr. dahil ito ay impeachable offense at dapat nga binubuhat nyo na. Yung inayupak na yan, imagine nyo, pinagbibintangan pa ang Pangulong Duterte, si Congressman Ungab, na ito ay fake news. Kung fake news ito, bakit biglang bumuelta? Binawi ni Bersamin ang kanilang statement
na si Pangulong Duterte ay nagsisinungaling. Hindi ba dapat panindigan nila? Hindi, nagsisinungaling yan si Duterte. Hindi totoo. Na blanco yung, ano na yan, yung BICAM committee report, ano na yan, papers na yan. Sinungaling yung Duterte. Gusto lang talaga maibalik yung budget ni Sara. Di ba ganun yung mga reasoning nila? Bakit ngayon kumambyo? Ibig sabihin, napakalinaw, mga palangga, napaka-transparent na ipinakita ng mga maiisog katulad ni Congressman Ungab sa inyo dahil siya ay dati namang chairman ng Committee on Appropriation kasi kaya alam niya yung mga sinasabi niya. So ngayon, bakit biglang kumambyo si Bersamin? Bakit ayaw magsalita ni Grace Poe? Bakit ayaw magsalita ni Escudero na hindi naman daw niya nakita yan at hindi naman daw siya pumirma? Imagine mo, gapangin luwas na sila. Ano nga sa Tagalog yan? Lumalabas na sila sa mga pananagutan. Alright? Lumalabas na sila sa kanilang mga pananagutan, sa kanilang kasamaan, sa kanilang panglilinlang, pambubudol sa taong bayan. Lahat yan magkakasabwat. Si Tambaluslos, yan, lalo na yung Speaker of the House. Tignan mo yung mukhang toko na si Kimbo. Nakawatan sa kaban ng bayan na dating nagta-tricycle na ang mga paa parang mga loya na pwede mo ng pukpukin, nilagay mo sa tsaa mo o gawin mo ginger tea. Pero ano, in-interview, ano ang sabi ng kanyang staff, ng kanyang assistant? Nagmamadali. Di ba? Nagmamadali daw si Kibo, ayaw magpa-interview. Yung putang inang babaeng yan na nakinabang sa kaban ng bayan na simula sa pagta-tricycle, hindi natin nilalaitan. Ako yung nagta-tricycle, naglalakad nga ako kahit pag walang pamasahe, di ba? Ang punto natin dito, dating payak ang pamumuhay at ngayon may artista ba, naka-Rolex lahat, name it, lahat, naka-jewelry, na ang sweldo magkano lang, magnanakaw yung hayop na Kimbo na yan. Ngayon, ayaw magpa-interview kasi nagmamadali. Nasa ng transparency, huwag na dapat iboto at i-firing squad yung mga katulad ni Kimbo, lahat yung mga huwad committee na yan, dapat na firing squad na yan. Bakit ayaw magpa-interview? Sige nga, managot dapat yata. At hindi lang dapat just in case na magdesisyon ng Supreme Court na okay, tama lahat at nakikita ngayon sa taong bayan, hindi pwedeng reenacted budget lang yan mga palangga. Dapat matanggal, makulong, ma-impeach si mga junior or magurgor. Pumantay ang paa, magurgor sa bangag o kakasingot ng pulburon. Tandaan ninyo. Ngayon, dahil ang magagaling natin mga abogado na nagpupush dito, di ba nanawagan tayo 2 days ago, sabi ko, Atty. B, ano nyo yan, kasuhan nyo yan, hindi po pwede yan, kayong mga magagaling na abogado, magkakaroon ng breakout yan o fallout yung mga hayop na yan, magtuturoan na yan, magliligtasan yan sa mga kanilang mga sarili. At ngayon, maganda rin yun mangyayari yun dahil ibubuking nila kung sino man ang pwedeng unang mag-booking dyan na ang nag-insert ng mga numbers na yan, walang iba kundi si Butod, Mudlo, Putot, Kidnapper, Smuggler, Tsoktsackera, Pusher, na si Lisa Tanas, na Mandaraya, dinaya ang 2022 election, lahat na. Yang hayop na Lisa Tanas na yan, nilagpasan niya ang trono ni Satanas. Kaya dapat yan silang dalawa ni Bangag, 10 ng pamilya nila at mga kaapu-apuhan na nakikinabang sa kaban ng bayan, dapat yan ay i-firing squad. Dahil ang bawat sentimo na nilalamon nila ay pera ninyo. Habang kayo, paulit-ulit na lang to para tayo maikulalya dito. Habang kayo ay hirap na hirap, nandoon sila sa Thailand, nandoon sa Indonesia, nandoon si Tambaluso sa Davos, nandoon kung saan-saan nagpapakasarap ng buhay, nagkikinig ng musika ni Duran Duran, samantalang kayo ay baboy na baboy ng pamilyang ito, ng gobyerno ni Bangag. So kaya nga sabi ko sa inyo mga palangga, dapat talagang managot ito.
si Bangag Jr. at lahat ng mga kasabwat. Dahil ang impact nito mga kababayan sa inyo, ang dulot nito ay kahirapan. No wonder, sabi ko nga, hindi kayo makabili ng inyong mga gamot, wala kayong trabaho dahil wala pumapasok na mga foreign investors dahil takot na pumunta sa atin. Bakit takot? Recently, dyan sa Basilan, inambush ang ating mga men in uniform. Ano nangyari? Ipinagmalakipan ng mga rebelde o yung mga na mga grupo na kung saan isinunog nila mga kababayan ang may ano tawag dito? Yung mga sasakyan at may namatay na 2 at may mga sugatan. Welcome to the bagong Pilipinas Bangag Administration. Samantala, ang ating mga kapulisan na mga brusko, abay hindi pa rin lumalabas para ipagtanggol ang kanilang minamahal na Pilipinas. Kailan kayo lalabas? Ang mga bruskong mga military hindi pa rin lumalabas kahit binababoy na kayo. But I'm looking forward na lumabas na kayo at napakaganda na nangyayari ngayon kasi nagkakaroon ng awareness ang ating bayan at nag-i-engage na kayo dito sa usaping itong bicameral committee report na binlang po nila at hinulaan nila or naglagay sila ng sarili nilang numbers pagdating sa GAA. Kung meron man pong ulitin natin ma-impeach dito si Bangag, dapat naman Bartolina yan, yung siya lang ang kasya. Hindi siya makagalaw. Di ba? Dahan-dahan siyang pagbayarin sa lahat ng mga kasalanan niya dahil wala ng tiwala ang taong bayan sa kawalang hiyaan ng mga bangag na pamilyang ito, mga palangga. Sobrang kalapastanganan ang paglabag nila sa batas, paggagancho, pagwawalang hiya, pagpapakalat ng fake news, paninira sa ating mga vloggers, paninira sa mga Duterte. Ngayon, ano? Alam niyo ba? I think 38 minutes ago, or maybe 1 oras na pala nakaraan. Ano ngayon ang sinabi ng gobyerno ni Bangag, ni Remulla? Buti, buhay pa. Akala ko maano na yan, matitigi na yan. Pero konting bulate na lang yan, na-stranded ang bulate. At ni Bersamin. Ano ang sabi nila? Here we go. Alright? Okay, tignan natin ang kanilang bagong hanash. Ang kanilang bagong hanash dahil, mga kababayan, sobrang ingay, okay? Sobrang ingay ng ating mga palangga ay makikipag-ugnayan daw sila at ibibigay nila kung ano ang hingiin sa kanila ng ICC, lalo na ang pagbibigay o paggagawad ng warrant of arrest. Particular na dito si Pangulong Duterte dahil yun naman talaga ang tinatarget nila, di ba? Ano ang sabi ni Bersamin dyan sa press briefing nung nakaraan? Dahil ang sinabi ni Remulla a day ago na makikipagtulungan nga daw sila sa ICC kasi sa ating bansa ay medyo soft yung stance ng ating local, okay, ng ating local ng Pilipinas sa pagtugis o yung approach dito sa extrajudicial killing na ibinibintang kay Pangulong Duterte. So, ang sabi dyan ni Bersamin ay kung ano ang gusto ng ICC ay makikipagtulungan siya. Sabi nga dito, iginiit ng Malacanang na hindi daw pwedeng baliwalain ang ICC or International Criminal Court dahil daw nakikinabang daw tayo sa kanilang Interpol. So, kapag daw hiningi ng ICC, kung ano man ang gusto nila, ay makikipagtulungan ang gobyerno ni Bangag. Natatandaan niyo, di ba, na tayo ay nag-withdraw na dyan sa ICC. I believe 2029, di ba, nag-withdraw ang Pangulong Duterte. At ang sinasabi dyan na hindi pwedeng makialam ang ICC dahil unang-una hindi na tayo miyembro sa kanila at kung miyembro man tayo, mga palangga, which is hindi na nga, ay
Makipapasok lang sila kung hindi na gumagana ang ating hustisya sa Pilipinas. So it's like saying ng mga bangag na ito, kaya nila papapasukin ng ICC kasi wala nang hustisya o hindi na gumagana ang hustisya sa Pilipinas, kaya pasok ICC. Di ba? Kung ganyan lang pala na hindi na gumagana ang ating hustisya sa Pilipinas, kakausapin ko na lang si President Trump. Nasakupin na lang kayo lahat para kayo ay magiging Philippine state na kayo. Ang address nyo na ay, ang state is Philippine. 51st state na kayo, mga palangga. Yan na lang ang gagawin natin. So anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Gusto na naman pagtakpan ng gobyerno ang issue dito sa Vice Scam report na ito. Kaya ngayon at kahapon, nagdadadakdak na naman na papapasukin nila ang ICC para umaresto o arestuhin ang mga sangkot sa EJK na gawa-gawa ng gobyernong bangag. Nakita ninyo? Panakip butas. E di gawin nyo. Natatandaan ninyo? Hindi na naman ito ngayon eh. Noong inulat ko sa inyo. Okay, here we go. Kailan ko ba ito inulat sa inyo? Matagal nang pinapasok ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas, nila Saldico ang mga ICC people. O, di ba? Binanggit ko yung pangalan, yung Bracken. Okay? Yung ano pangalan nito? O yung Bracken na ano to? Ayun, pinanganak sa Pilipinas pero US.